Ang nakabibiglang ulat na ito tungkol sa sinapit ng TV host comedian na si Vong Navarro ang nag-udyok sa StarTalk upang puntahan mismo ang umano'y lugar ng pinangyarihan. Ang Bonifacio Global City sa Taguig City. Ayon sa ulat, January 22, Miyerkules ng gabi nang pumunta si Vong sa condo unit ng isang kaibigang babae sa paanyaya nito. Sa naunang pagsasaliksik ng StarTalk, ang di umano'y tinutukoy na kondo na matatagpuan sa loob ng BCG. Nang makarating na si Vong sa premises ng nasabing kondo, doon na naganap ang assault at pananakit sa TV host comedian ng isang grupo ng mga di pa nakikilalang suspect. Sa kanyang statement na inirelease nitong Biyernes, sinabi ng manager ni Vong na si Direk Chito Ronyo, nang makarating na raw ang aktor malapit sa unit, ay agad itong nilagyan ng piring ng mga suspect, pinagtulungang bugbugin, iginapos, tinakot at pilit hinihinga ng pera. Naganap umano yon sa loob na ng condo unit ng kaibigang babae ni Vong na pinuntahan ng StarTalk. Vong Navarro na incident po. Kasi ang sinabi po sa amin Opo, ma'am. Sa amin, ma'am. Malaki po sa amin. Ha? Hindi po sa amin. Hindi sa... Yes, ma'am. Ano po ba to sa inyo? Po, ma'am. Malaki po kasi to. Po yun sa kabila. Pero di ba sir, alam niyo naman po yun? Saan po? Yung nangyari po. Actually, ma'am, wala po kaming alam dyan, ma'am, sa tinatanong po ninyo. Wala po kaming sa inyo dyan, may tuturo kung saan. Wala mang direktang makapagsabi kung ano ang eksaktong nangyari ng gabing yon. Ang mga larawang ito ni Vong na kumalat sa social media simula noong Biyernes ang nag-iiwan ng maraming tanong sa isipan ng publiko. Anong galit ang bitbit ng mga salarin para ito ang kahinatnan ng aktor? Ano ang tunay na motibo sa likod ng pananakit kay Vong Navarro? Sa ikalawang bahagi ng report, bibigyang linaw ng StarTalk ang ilang haka-haka na kumakalat at ang tila gulat na reaksyon ng partido ni Vong sa lumabas sa balita kagabi tungkol sa akusasyong attempted rape ng misteryosang babaeng sinasabing nakatira sa condo unit kung saan naganap ang pambubugbog kay Vong. Nagsagawa ang StarTalk ng sariling pananaliksik sa kaso ng pambubugbog kay Vong Navarro sa mismong lugar na pinangyarihan ng insidente. Ngunit tila mas malalim pang bersyon ang nakapaloob dito. Ayon kasi sa dokumentong nakalap ng 24 oras mula sa nakatalagang Southern Police District sa Bonifacio Global City, nilagdaan pa mismo ni Vong Fernando Navarro sa tunay na buhay ang salaysay ng kanyang umano'y biktima. Inireklamo ang aktor ng isang 22 anyos na estudyante na hindi pinangalanan sa kasong attempted rape. Ayon sa umano'y biktima, pasado 10:00 daw ng gabi nang dumating sa kanyang condo unit si Vong. Nang nasa loob na ng unit, bigla raw hinawakan ni Vong ang kamay ng babae, hinila ang buhok at pilit pinauupo. Nakuha raw manlaban ng babae, pero dahil sa takot ay tumakbo raw siya sa kanyang silid, ngunit sinundan daw siya ni Vong. Pilit umanong inihiga ni Vong ang babae sa kama, saka hinubad nito ang kanyang shorts. Sa kabila umano ng pagmamakaawa ng babae, hindi pa rin umano tumigil si Vong na kumubabaw pa raw sa kanya. Sa punto na raw yun dumating ang dalawang lalaking nakaaktuhan ng umano'y pangahalay ng aktor.
Ayon sa mga ito, citizens arrest lang ang kanilang ipinatupad kay Vong na kaagad nilang dinala sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Hindi naman daw ipupursige ng umano'y biktima ang kaso laban sa aktor. Sinikap naming hingan ng kanyang panig si Direk Chito at narito ang kanyang text reply sa Star Talk and we quote, "May lumabas sa GMA News na blotter. Alam namin ito. This is my comment. That is the mysterious missing blotter that suddenly surfaced. It was not found in any precinct in Taguig yesterday. The police chief was reported to have denied it existed. We are as keen as you are as how GMA News got it." Unquote. Isa umanong anggulong sinisilip ay ang pagkakaroon ng love triangle. Di umano, kinukursunada ni Vong ang babaeng nag-imbita sa condo unit nito. Ngunit natuklasan umano ito ng naninibughong nobyo ng babae na siyang nambugbog sa aktor. Isa pang tinatayang anggulo ay ang posibleng pagkaka-set up kay Vong upang papanagutin umano sa kasong rape, sabay pangingikil mula rito. Nauna nang sinabi ni Direk Ronyo ang umano'y extortion ng umataking grupo at maging ang umano'y pagbabanta sa aktor 2 araw matapos ang pangyayari. Nangalap naman ng Star Talk ng mga taong maaari makapagbigay linaw sa pangyayari. Isa na rito ang nakatalagang pulis sa Police Community Precinct, Fort Bonifacio sa loob mismo ng BGC. Hindi sa amin po dito wala talagang blotter. Kapon lang namin nakita yan sa media. Oh. Kaya naghanap po kami ng hanap kasi baka sa media na sa BGC nangyari. Dumulog din ang Star Talk sa mismong police headquarters sa Taguig City sa pag-asang nakatala rin sa kanilang blotter ang insidente. Ito yung dispatch nila. BGC kaganina, punta sila BGC. Tapos ngayon lang ma'am, yung dispatch ng investigation namin. Ano ito, pupunta sila ng EBC ng Quezon City. Dispatch sila kanina pa 2:30. Kasi ang plano nila, pupuntahan nila yung EBC para malupit yung bahay ni Bong. Para makuha na nila ang statement. Ayon sa blotter ng dispatch team, sa pangunguna ni Investigating Officer Benito J. Basilio, hindi raw sila nakapag-imbestiga dahil ayaw silang papasukin ng gwardya sa lugar ng pinangyarihan. Samantala, may mga kuha rin siya mula sa isang undisclosed hospital kung saan ayon kay Direk Chito, dahil sa mga tinamo nitong sugat ay malamang maoperahan ito. Bumuhos din sa mga social media ang mga mensaheng may hashtag na Justice for Vong Navarro. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang National Bureau of Investigation ukol sa kaso. Unless Vong Navarro speaks up to recount the incident and reveal the motive of his assailants, ang lahat ng mga kwentong ito ay mananatiling espekulasyon, kundi man mga haka-hakang walang mabigat na basihan.